Pamagat, ang itim na aninong nabuhay kabanata 1. Pagising ng anino mainit, mabigat, mabaho. Ganyan ang unang naramdaman ni Sileo nang siya'y magising. Sa isang sulok ng kusina, nakahandusay siya sa sira-sirang banig. May latay sa likod at tuyong dugo sa kanyang labi. Pero hindi siya si Sileo. Hindi lang. Sa loob ng kanyang utak, may tinig. Matalas. Malamig. Tulad ng ulap bago ang bagyo. Buhay pa ako? Ako si Dato Anino. Tagapag-ingat ng siyam na sigaw. Pinatay ako ng sarili kong mga alagad. Isang matang pula. Isang espada. Isang saksak. Sigaw. Dugo. Dilim. Bumangon si Sileo. Nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi sa katotohanang unti-unti nang nabubuo sa kanyang kamalayan. Dalawang alaala, dalawang boses, dalawang damdamin, isa'y galit na galit, isa'y takot na takot. Liro, sigaw ng matandang kasambahay. Bakit ka pa nakahandusay dyan? Darating na si Binibining Myla. Dasila, ang angkang minsang aking pinabagsak. At ngayon, nariyan ako sa katawang utusan, bilang hamak, bilang wala. Ngunit sa likod ng aking isip, bulong ng anino. Kung itinapon ako ng langit, ang impyerno ang mag-aakyat sa akin muli. Umusal ako, walang tunog sa labi. Ngunit nagliyab ang hangin. Gumapang ang anino sa sahig. 1, 2, 3. Ako'y bumalik. Hindi para sumuko, kundi para bawiin ang lahat.